News update na naman po tayo ngayon mga ka-YouTube at mga ka-Facebook. Update po tayo sa paglilinaw ni Pastor Kibuloy sa kanyang ginagawang pagtatago sa mga otoridad. Narito po ang ilang mga impormasyon na ating nakalap at ang mismong voice clips ni Kibuloy. Nagbigay ng paglilinaw si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy kaugnay sa kanyang pagtatago sa otoridad. Sa inilabas na audio clip ng Sunshine Media Network International nitong Sabado ika-6 ng Abril, iginiit ni Kibuloy na pinuprotektahan lang umano niya ang kanyang sarili. Ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil ako po ay may kasalanan, hindi po, ako ay umiiwas dahil pinuprotektahan ko ang aking sarili. Lahad ni Kibuloy. Umiiwas po ako sa pangyayaring ito dahil hindi po katulad ang kasong ito ng kina Congressman Teves at General Bantag. Si General Bantag at Congressman Teves ang kumakalaban po sa kanila ngayon at humahabol ay gobyerno lamang ng Pilipinas, paliwanag niya. Dagdag pa niya, ang sa akin po, complicated, sapagkat mayroon po akong ginawang kaso sa Amerika. Ang gumawa ng mga kasong ito ay yun pong mga magnanakaw dito sa bansang kaharian na noong sila ay nahuli ay lumayas at nag-iwan ng kaso. Matatandaang nilagdaan na ni Senate President Juan Miguel Migs Zubiri noong ika-19 ng Marso ang arrest order kay Kibuloy. Matatandaang pinaaapura na ng Davao Regional Trial Court Branch 12, ang pag-aresto sa kontrobersyal na Kingdom of Jesus Christ leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Kaugnay ng kinakaharap na kasong child abuse at sexual abuse, bukod kay Kibuloy, kasama rin sa pinaaresto ang mga kasamahang akusado na sina Jackie Ellen W. Roy, Crescente Canada, Paulina Canada, Ingrid C. Canada at Sylvia Semañez. Naglabas ng arrest warrant ang nasabing hukuman nitong ika-14 ng Marso. Gayunman sinuspindi ang implementasyon nito dahil umapela sa Department of Justice ang kampo ni Kibuloy, paliwanag ng korte. Iniutos nito na ipatupad na ang warrant of arrest dahil hindi pa rin dumarating ang resolusyon ng DOJ hinggil sa motion for reconsideration ng kampo ni Kibuloy. Narito po ang nasabing voice clips ni Pastor Kibuloy, pakinggan po natin ang kanyang paliwanag. Mga kaibigan at mga kababayan, ito pong aking kinakaharap ngayon. Paliwanag ko po sa inyo, ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil ako po ay may kasalanan. Hindi po. Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili. Bakit ko pinoprotektahan ang aking sarili? Sapagkat ang lahat po ng nangyayaring ito sa kasong ito na napakasimple lamang po ng kasong ito. Simple case lang po ito na 4 taon nang nakabinbin dyan sa DOJ. Pagkatapos ngayon ay binuhay na naman nila. Pagkatapos ito ang ginagawa ngayon na sangkalan upang ako ay kanilang habulin. Mga kaibigan at mga kababayan, umiiwas po ako sa pangyayaring ito dahil hindi po katulad ang kasong ito ng kanila ni Congressman Teves at ni General Bantag. Hindi po. Si General Bantag at si Teves ang kumakalaban po sa kanila ngayon na tumahabol ay ang gobyerno lamang ng Pilipinas. Ang sa akin po ay complicated, sapagkat meron po akong ginawang kaso sa Amerika. Ang gumawa ng mga kasong ito ay yung pong mga magnanakaw dito sa bansang kaharian na nung sila'y nahuli, lumayas at nag-iwan ng kaso kasi mga abogado po yung dalawa doon. Pagkatapos iniwan nilang kasong ito na ginamit nila itong alias Amanda para ako po ay magkaroon ng kaso dito at dinamay pa yung 5 kong kasamahan na puro inosente. Pagkatapos po pumunta sila ng bansang Amerika, ay gumawa na naman po ng kaso doon. Pagkatapos pinaniwalaan naman sila ng bansang puti, sapagkat meron din siguro silang interes sa akin at sa paglago ng bansang kaharian sa Amerika, kaya nagkasundot, nagkasabwat sila, kaya nagkaroon po kami ng kaso sa Amerika. Hindi po namin gawa yun, gawa po nila yun. Pagkatapos nito, hinarap po namin ang kasong yun sa Amerika.
43 counts, kumuha kami ng 22 abogado doon at tinarap ang kasong yon na meron na pong sagot ang lahat ng kanilang mga inakusa sa amin. Naghihintay na lang kami ng panahon kung kailan yun ang trial mangyayari. At tagtatatlong taon na nilang pinopostpone. At least ngayon po November 5 matutuloy na. Kaya sila po ay wala ng ingay doon sa Amerika sapagkat ito ay naharap na po ng aking mga abogado. Sang-ayon po ba kayo sa paliwanag na ito ni Pastor Kibuloy mga ka-YouTube at mga ka-Facebook? Comment nyo po ang inyong saloobin. Kung nagustuhan nyo po ang videong ito, paki-like and share na lang po. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming channel at naka-follow sa aming page, pa-subscribe at follow na lang din po. Paki-click na rin po ang notification bell para updated po kayo sa susunod pa nating mga balita. Maraming salamat po sa panunood at suporta. All the glory belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all.